Si Rino Abad po ng Oil Industry Management Bureau nasa linya ngayon. Girl? Magandang umaga po, Direktor. Magandang umaga sa inyong programa, Sir Ted, Ma'am Chat-Chat, sa ating mga kababayan po. Good morning po. Hinawat launtang nga di ka nawuwurok, mano. Okay lang ho, nakikinig din ako sa programa ninyo. Oo. Sabi ni Rino, okay lang, Alam naaliw niya naman daw nawuwurok. siya. Alam niya ibig sabihin ng nawuwurok. Ano ba yon? Tanungin mo siya. Oo, Direk Rino, ano yung ibig sabihin ng nauurok? Nawuwurok. Nawuwurok. Hindi nalilito sa mga pinag-uusapan. Ayun, thank you po. Pero maraming salamat para di kami malito sa presyohan po sa susunod na linggo dito sa ating krudo. Etong week na to masaya ang karamihan kasi medyo malaki yung rollback natin. Ano po ang forecast ng DOE sa susunod na linggo sa magiging presyohan po ng diesel at ng gasolina? Well, bumaliktad ho yung ating trend. Unfortunately, no, meron ho tayong for the past 4 days at 3 days. Actually, 4 days na, Friday na ngayon. So, may increase ho tayong inaasahan sa diesel. Baka umabot ho ng 5 to 6 pesos, Wow, no? malaki-laki Ang yun. per liter. Aray ko po. Kerosene would be 7 to 8 peso per liter. Wala pa yung Friday. But the gasoline, nandun pa ho siya ng pwedeng walang adjustment or may konting decrease. Medyo Or may konting increase. Oo. Medyo alanganin talaga ang gasolina. Okay, so tama po 5 to 7 pesos sa diesel. And then magkano po ulit sa kerosene? 9 pesos or 10? Tama po ba? Sa diesel, baka umabot 5 to 6, no? Oh, okay. Kerosene will be 7 to 8. Mhm. Ang gasolina, alanganin ho. Pwedeng may konting rollback, may or no adjustment or may konting increase. Pero ang Depende ho sa Friday. pero dito sa mga dito sa mga nagdaang trading, sure ball na magtataas presyo. Medyo mabigat na ho ang lagay doon sa diesel and kerosene kasi medyo malakihan na ho yung range, no? Yung gasolina, alanganin masyado. Nasa halos, nandun siya sa alanganin talaga. May konti lang na, may natitira pa ngayon na konting decrease, pero depende pa sa Friday trading, no? Oo, ano pong cause niyan? Middle East conflict pa rin po ba? Yung last na interview ko nga kay Sir Ted, sinasabi ko nga na naglabas ho talaga ng report itong IEA na may tightness sa month of June kasi lahat ng mga yung stabilization ng supply dahil doon sa mga reserve, no, na nangyari doon sa nakaraang March, April, May, nag-June na ho tayo ngayon, 3 buwan na ho yan. Yan ho ang sana, ito talaga ang, if you notice, talagang pinupush na ho talaga yung negotiation. Ayaw bitawan na yan ng US kasi alam na rin nila, nararamdaman nila na hindi pwede ma-prolong yung mga around 10 million barrels na hindi na ilalabas sa Persian Gulf. Tama. Otherwise, magkakaroon ng tightness. Again, ang parang parang kumalma lang dahil dun sa panandalian na mga replacement volume. Inaasahan sana ng market na maaayos ngayong buwan na. Towards July, no? Ngayon, ang mga projection ho, pinoproject na nila yung August na magkakaroon ng panumbalik sana ng supply. Ang maganda lang balita, Sir Ted, no, Ma'am Chacha, doon sa projection ng Platts, for example, pag na-okay uli, may mga damages nga na sinasabi at yan ay nasabi na ni Secretary Garin nung una, but napakaliit ho na yung na-estimate niyo, napakaliit yung time frame para mabalik uli yung dating 21 million. In fact, as early as December of this year to January, balik na uli tayo doon sa 21 million despite na may mga nasira, no? So, temporary ho talaga to. Mabilis ho talaga yan na makakabalik at magno-normalize ho tayo as early as December to
January of next year. So ibig sabihin, kung elevated tayo ngayon na nasa 70 peso per liter tayo to 80, come January, baka makabalik na tayo dun sa 60, no? To 70 na level. Kung ganon. Kaya lang, ang projection niyan is dapat makabalik na starting August. Otherwise, may tightness tayo ngayon June, July, kasi parang ang projection nila is mga 2 buwan pa tong peace negotiation bago mag-resume yung mga 400 ship na cargo ship na na-trap dyan, makakalabas na immediately magluluwag ka agad ang supply at timely may yung mga na-trap na supply timely mapoprolong to December yung supply resumption. Kaya lang may tightness na nangyayari dahil hindi makalabas eh. So June, July at yung replacement volume ang projection is mukhang paubos na yung replacement volume. So it will get worse again before it gets better, ika nga, Direktor. Yes po. Oo. Yes po. Nako, dapat mapaghandaan na natin yan. Ang sabi nga naman ninyo, basta importante lang, kung wala ka na talagang control sa presyuhan nito, may supply, ha? Well, Sir Ted, yan ang usapin ngayon. Sabi naman dun sa, kasi itong presentation at meeting na nangyari sa amin, itong Global Plus, nangyari pa lang ito nung Tuesday this week. Tinanong ko talaga yan. So, matutuloy ba yung supply? May tightness? Sabi niya, it's very tight. Tataas ang price. Some countries will not be able to hold out dahil mahal. Pero kung ang Philippines will hold out to the increases in price, makakakuha ng supply. Kasi tight siya, hindi naman siya para nagkaroon na talaga ng shortage, no? Very tight. Pag-aagawan, kaya lang mahal, magmamahal. Yun ang projection. So, titingnan ho natin talaga ito, binabantayan na ho natin to dahil hindi ho, makakabili tayo, kaya lang ito ho ang nararamdaman natin, bumabalik uli dun sa pag-i-increase, no, ang price. Oo, ito ho ngayon mga kapatid, ang delikadong sitwasyon na dapat din inuuna ng ating pong mga opisyal ng gobyerno. So, again, ang forecast po ngayon, hindi maiiwasan, tataas po siya, posible hanggang 8 pesos sa diesel, may kakaunti pong bawas kaninyo sa gasolina, right? Sir Ted, 5 to 6 yung diesel. I'm sorry. Ang Kerosene. 7 to 8 would be kerosene, no? I'm sorry. Ang gasolina, Baka alanganin bumaba. pa ho. Okay, sige. So, sa diesel po, mga 5 to 6. Sa gas po, mga 8 pesos aabutin. Sa gas po, wala pa tayong kasiguraduhan. Pero yung nga po, kung kayo may mga pagkakataon, kakayahan, magpakarga na po tayo. O sige, Director, damo nga salamat, Mano, ha? Opo, magandang umaga uli sa ating mga kababayan po. Thank you. Yan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.